Ano? Teka, ano bang ginawa kong mali? Bakit ka makikipaghiwalay sa akin? Anton, mahal kita. Huwag mo naman gawin sa akin to. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadyang saktan ka. Minahal din naman kita pero mas mahal ko si Eunice at nagdadalang tao na siya. Hayop ka! Manloloko! Sinungaling ka! Pagkatapos mo makuha ang pagkababae ko, makikipaghiwalay ka? Bakit mo ako niligawan kung mahal mo pa siya? Hindi kita mapapatawad, Anton! Manloloko ka! Isinusumpa ko na lahat ng sakit na nararamdaman ng anak ko ay ibabalik ko sa inyo. Wala kayong karapatan na nakawin ang kaligayahan niya. Minahal namin siya at iningatan mula nung sanggol pa lamang. Wala kayong karapatang saktan siya at pahirapan ng ganito. Nagkamali kayo ng taong inapakan. Tuturuan kita ng leksyon, Bebang. Lalong-lalo ng lintik mong anak na sumira sa buhay ni Gracia. Maawa ka! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Tigilan mo na ako! Kailangan pa ako ng pamilya ko! Patay ka na! Manahimik ka na! Hindi mo to madadaan sa dasal, Anton. Kahit tawagin mo pa lahat ng santo, hindi sila makikinig sa'yo. Tatanggalin ko na ang takot na nararamdaman mo sa gabing ito. Siguradong hinihintay ka na ng nanay mo sa impyerno. Sa akin ka manikluhod, hindi para sa kapatawaran, kung hindi para tapusin ko na ang iyong buhay, kesa maramdaman mo ang sakit sa gagawin ko sa iyo. Gracia, nakikiusap ako. Tigilan mo na ako. Ayaw ko pa mamatay. Tulungan mo ako. Minahal mo naman ako, hindi ba? Magsisi ka man, hindi mo na maibabalik ang buhay na sinira mo. Higit sa lahat, ang buhay ng anak ko. Nagsisisi ka lang dahil ano? Dahil natatakot ka na pagbayaran ng kasalanan mo. Hindi dahil nagsisisi ka at gusto mo magbago. Huli na ang lahat para sa katulad mo. Ngayon, itatak mo dyan sa isip mo na lahat ng ginagawa mo sa ibang tao ay mararanasan mo na higit pa sa sakit na ipinadanas mo. Taon 2004. Kapis. Sa kasagsagan ng malakas na pagbuhos ng ulan, napangiwi habang inihahakbang ng isang babaeng buntis ang kanyang mga paa. Kinuha niya ang kanyang makapal na tuwalya at inilagay yon sa kanyang ulo. Hawak ang kanyang tiyan habang napapahiyaw sa mayat-mayang paghilab nito. Mula sa kanyang bahay, hindi naman kalayuan sa munting tahanan ni Naazon at Kulas. Ang mga yon ang isa sa mga kilalang manggagamot at nagpapaanak sa kanilang baryo. Bihirang makisalamuha ang dalawa sa mga kapitbahay, lalo na't napapabalitang may lahi raw na mambabarang ang pamilyang pinagmulan ni Azon. Kaya naman ang iba ay natatakot at nagpapadala sa hindi mapigilan na paglaganap ng tsismis. Hindi naman alintana sa mag-asawa ang mga sinasabi ng iba, lalo na't wala naman silang inaagrabyado sa nasabing lugar. Isa lamang ang babaeng buntis na yon sa mga naniniwala sa kabutihan ng naturang mag-asawa. Mula nang siya'y mabuntis ay sina Azon at Kulas na ang naging takbuhan niya, lalo na't mag-isa lamang siya sa buhay. Isa siyang maruming babae para sa mata ng karamihan dahil sa uri ng kanyang nakagawiang trabaho para lamang mairaos ang araw-araw na pamumuhay mula nang siya ay iwan ng kanyang kinakasama. Hanggang sa hindi niya inaasahan na siya ay magdadalang tao. Hindi niya rin matukoy kung sino ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi niya pa man nasisilang yon ay nagpasya na siyang ipamigay ang bata kapag nailuwal niya na ito. Hindi na nagawa pang isuot ang kanyang tsinelas dahil pakiramdam niya anumang oras ay lalabas na ang bata. Kinalampag niya ang pinto ng mag-asawa na noon ay nasa kasarapan ng mahimbing na pagkakatulog. Kulas, parang may kumakalampag ng pinto. Wala yan.
Baka may aso lamang na gustong pumasok sa loob ng bahay. Malamang ay natatakot sa kulog at malakas na ulan. Aso man yan o tao di tingnan mo pa rin. Ay, ano ba naman yan? Natutulog ang tao Aba, nagrereklamo ka ba? Baka gusto mong hampasin kita nitong unan, makita mo. Aray! Aling Ason! Mangkulas! Tulong! Ay, teka, ako na nga lamang. Si Vivian yun. Manganganak na yata. Nagmamadaling binuksan ng mag-asawa ang pintuan at inalalayan papasok ng kanilang bahay ang babaeng buntis. Inilatag ni Kulas ang banig sa sahig, sabay pinahigayon. Kinuha naman ni Azon ang mga gamit niya sa pagpapaanak. Nagmamadaling tumungo sa kusina si Kulas at kumuha ng isang basong tubig. Nang bumalik ay iniabot niya yon sa kanyang asawa, pati na rin ang kwintas ng mutya ng langka na mainam para sa mga babaeng nanganganak upang mapadali ang paglabas ng sanggol. Nang gabi ring yun ay nagsilang ng malusog at magandang batang babae, si Vivian. Napakagandang bata naman ang anak mo, Vivian. Napakaswerte mo. Gracia po ang gusto kong ipangalan sa kanya. Salamat po sa tulong ninyo, Aling Azon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano palalakihin at mabibigyan ng magandang buhay ang batang yan. Abay, hindi lahat nabibiyayaan ng anak, katulad na lamang namin mag-asawa. Isang malaking biyaya ang batang ito sa iyo, katulad ng pangalan niya. Siya si Gracia mula sa langit. Siya magpapabago ng takbo ng buhay mo. Maaring sa ngayon, hindi mo pa alam kung paano pero sigurado kung makakaya mo. Walang hindi kayang gawin ng isang magulang para sa anak. Siya ang magiging lakas mo, Vivian. Lumito muna kayo mag-ina para masigurong ligtas kayo at may mag-aasikaso sa iyo. Kung gusto mo, kapag malakas ka na, magtrabaho ka at kami ang bahalang mag-alaga sa anak mo. Tutulungan ka namin. Maraming salamat po. Napakabuti niyo po. Kayo lamang po ang... Alam namin ang pakiramdam ng hinuhusgahan ng mga tao, kaya naiintindihan ka namin. Isipin mo na lang na hindi ka nabubuhay para sa iba. Yang anak mo ang gawin mong inspirasyon para maituwid mo ang buhay mo. Matapos ang pag-uusap na yun, ay muling bumalik sa kanilang silid at natulog muli ang mag-asawa. Wala silang kaalam-alam sa kung anong plano ni Vivian para sa bata. Kinaumagahan, nagising sila sa malakas na pag-iyak ng sanggol. Vivian, padidiin mo yung bata. Baka nagugutom. Bumangon na nga tayo at nang makapagluto na ng almusal. Paglabas nila sa kwarto, laking gulat nila na tanging ang sanggol na lamang ang naroroon. Nakabukas ang pinto. Lumabas ang mag-asawa at nilibot ang kanilang paningin. Ngunit hindi nila makita ang babae. Mabuti pa, tingnan mo sa bahay niya. Sabihin mo umiiyak na ang anak niya. Hindi niya maaaring iwanan na lang dito ang bata na wala man lamang pasabi. Ay, Diyos kong mahabagin. Shhh, tahan na. Huwag naman sana mangyari ang iniisip ko. Nang makarating si Kulas sa inuupahang bahay ni Vivian, nakabukas ang isang lumang aparador na wala ng laman na damit. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki at nagmamadaling bumalik sa kanilang bahay. Ano? Nasaan si Vivian? Wala na siya. Anong wala na? Anong gagawin natin sa batang ito? Hindi niya pwedeng abandonahin na lamang ang anak niya. Ay, Diyos ko naman! Mukhang tuluyan niya ng tinalikuran ng responsibilidad niya sa batang yan. Baka sinadya niya dahil alam niyang hindi natin pababayaan ng bata at alam niyang gustong-gusto nating magkaroon ng anak. Oo nga, pero hindi pa rin tama ang ginawa niya na iiwan niya na lang basta ang bata na wala man lamang pasabi. Sana sinabi niya na lang na maayos. Hindi yung ganito. Paano tayo magpapakamagulang sa batang ito? Ay, maaaring magulo lamang ang isip niya ngayon. Siguradong babalik at babalik siya para sa anak niya.
Habang wala siya, tayo na munang tatayo bilang mga magulang ng bata na yan. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan at maraming taon. Hindi na bumalik pa si Vivian para sa kanyang anak na si Gracia. Gayunpaman, lumaki na punong-puno ng pagmamahal mula sa mag-asawa ang bata hanggang sa nagdalaga na ito. Alam niya ang kwento ng kanyang nakaraan, ngunit hindi naging hadlang yun para lumaki na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Hanggang sa dumating na ang panahon na kinatatakutan ng mag-asawa. Iyon ay ang maging biktima rin ng pagkakataon at maling desisyon, si Gracia. Nasa edad 20 taon na noon ang dalaga dahil wala namang sapat na pera para makapag-aral sa kolehiyo, nagpasya na siyang mamasukan bilang tindera ng gulay sa palengke. 6:00 ng hapon ay karaniwang sinusundo siya ng kanyang kasintahan na si Anton sa pwesto. Ngunit ilang araw nang hindi ito nagpapakita sa kanya. Sakay ng tricycle, pauwi sa kanilang bahay, wala sa sariling bumaba at inabot ang bayad sa driver. Hindi niya man lamang nilingon ang mama na tinatawag si Gracia para iabot ang sukli. Napakamot ulo na lamang yun at pinaarangkada ang tricycle paalis. Habang naglalakad, nakatanaw, sabay nakatingin ang mag-asawang Azon at Kulas na nababakas sa mukha ng dalaga na may mabigat itong pinagdadaanan. Alam mo, Kulas, nagigigil na talaga ako sa Anton na yan. Hindi man sabihin ni Gracia ang katotohanan. Alam kong may kinalaman siya kung bakit ilang araw nang tuliro at umiiyak sa gabi ang anak natin. Baka naman may hindi lang pagkakaintindihan ng dalawa. Natural lang naman yan sa relasyon. Ay, andyan na siya. Maghain ka na at susunod na lamang kami sa kusina. Oh, anak, kumusta? Bakit parang malungkot pa rin ang dalaga namin? Mano po, nanay? Ayos lang po ako. Si tatay ho. Ay, nandoon sa kusina. Anak, kung may problema ka, pwede mo namang sabihin sa amin. Baka sakaling makatulong kami ng tatay mo para gumaan yung pakiramdam mo. Hindi yung ganyan. Kilala ka namin. Hindi mo man sabihin, nababasa ko dyan sa mga mata mo na hindi ka naman talaga masaya. Ay... Oh, anak, maupo ka na. Kumain na tayo para makapagpahinga ka na. Kumusta ka? Mano ho, tay. Okay naman po ako. Medyo naiisip ko lang ho kung bakit ilang araw nung hindi nagpapakita sa akin si Anton. Hindi naman po kami nag-aaway. Ewan ko po ba, naguguluhan po talaga ako. Gusto ko po sana siyang puntahan sa bahay niya, kaya lang, alam niyo naman ho na hindi ako gusto ni Aling Bebang para kay Anton. Ay, wag mo na lamang ipilit, anak. Marami pa namang iba dyan. Maganda ka, mabait, at masipag. Kahit anong mangyari ay wag na wag ka maghahabol sa lalaking yon. Hindi naman siya kagwapuhan at mukhang kulang sa paligo, kaya... Ay, tama na, Kulas. Kung ano-ano na naman yan lumalabas sa bibig mo. Pero alam mo, anak, tama naman ang tatay mo. Marami pang iba dyan. Habang mas maaga pa ay mas maigi kung hihiwalayan mo na siya. Mas mahirap makipaghiwalay kapag, alam mo na, huli na ang lahat. Isa pa, naniniwala ako na kapag may umaalis, may dumarating na bago para sirain ulit ang buhay mo. Ay, magpapangiti ulit sa'yo. Kaya hayaan mo na yon. O eto, kumain ka na. Magpakabusog ka. Masarap at alam kong paborito mo yan. Alam mo naman kapag nagluluto itong tatay mo, punong-puno ng pagmamahal, lalo na kapag para sa mahal na mahal naming anak. Huwag mong iiyakan ng lalaking yon, kung hindi ay siguradong tatamaan siya nitong kaliwat kanang kamao ko. Lintik lang ang walang ganti. Kahit sumuot pa siya sa saya ng nanay niya, hindi ko siya tatantanan. Aba, parang gusto mong sumuot sa saya ni Bebang. Baka gusto mong ikaw ang tamaan nitong sampal ko. Ay nako, ito namang asawa ko. Matanda na tayo saksakan pa rin ang pagiging selosa.
Tama na po yan. Salamat po sa inyo. Pinipilit ko naman pong maging masaya. Sino ba naman ho ang gustong umiyak dahil sa lalaki? Mahal ko po siya at... Nay, Tay, hindi niya po ako pwedeng hiwalayan dahil... Matapos sabihin yun, ay tumakbo ang dalaga papunta sa kanyang silid. Nagtalukbong ng kumot at hindi na napigilan pa ang sarili sa pag-iyak. Ano daw ang sabi niya? Hindi naman tinapos. Bakit akong tinatanong mo? Sandali nga at lilinawin ko. Wag. Hayaan mo muna siya mapag-isa. Para naman hindi ka dumaan sa ganyan. Ganyan na ganyan ka din naman noon kapag hindi kita pinapansin. Hoy, ang kapal na mukha mo. Ikaw ang umiiyak sa akin noon, hindi ako. Nag-aalala ko para kay Gracia. Sabi ko na nga ba, magaling lang sa umpisa ang hinayupak na lalaking yon. Samantala, Tita, uuwi na po ako. Maraming salamat po sa masarap na hapunan. Walang anuman, Eunice. Huwag ka mag-alala at masasarapan ko pa sa susunod, ha? Magpasabi ka lamang kung kailan ka ulit nadalaw dito. Pag-usapan nyo na maayos ang tungkol sa kasal ninyo. Kailangan ay may kasal muna kayo bago lumaki ang tiyan mo. Sige na, mag-iingat ka. nakangiti at masayang kumakaway si Aling Bebang kay Eunice na noon ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Anton. Ilang minuto lamang ay bumalik na si Anton sa kanilang bahay. Sinalubong naman agad siya ng magandang ngiti ng kanyang ina. Alam mo anak, buti naman at nakaharap ka pa ng mas maayos na babae. Buong akala ko ay matitenga ka na sa tindera sa palengke, na anak ng pokpok at ampon ng mga mangkukulam dito sa baryo natin. Nay, marunong din naman ho akong mamili. Pampalipas oras ko lang ho yung si Gracia nung nagkakalabuan kami ni Eunice. Ayun naman pala. Paano kung nadisgrasya mo yun? Para pa namang linta kung makakapit sa'yo. Hay, manang-mana sa nanay niyang haliparot. Makipaghiwalay ka na maayos doon. Mahirap na. Baka mamaya, madali ka ng mga salot na mangkukulam na yun. Baka magising ka na lang isang araw na lumalawlaw na yung ano mo. Nay naman, wag naman ho kayong nananakot ng ganyan. Hindi kita tinatakot, anak. Nagsasabi lang ako ng totoo. May lahing mangkukulam ang nanay-nanayan niyang si Gracia. Nung mga oras na yun, biglang naisip at kinabahan si Anton sa mga sinabi ng kanyang ina. Gayunpaman, desidido na siyang makipaghiwalay kay Gracia dahil si Eunice naman talaga ang mahal niya mula pa nung umpisa. Kinaumagahan, maagang pumasok si Gracia kahit papaano ay magaan ang kanyang pakiramdam nung araw na yon. Hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na magkikita at magkakausap pa rin sila ni Anton. Iniisip niya na maaaring abala lang din ang lalaki sa trabaho nito. Buong maghapon niyang hinihintay ang binata na pumanhik man lamang sa kanyang pwesto, ngunit papaalis na siya at lahat-lahat ay wala pa rin yun. Nararamdaman niya ng muli ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nababatid niya na may ibang kinalolokohan ang kanyang kasintahan. Napabuntong hininga, kasabay ay ang pag-agos ng luha at agad niya naman pinahid yun gamit ang kanyang mga kamay. Ano ka ba naman? Huwag kang umiyak. Para ka naman tanga. Kaya mo yan. Hayaan mo na lang siya kung ayaw niya magpakita. Ay, manong Bago pa man makapara ng tricycle ay may humawak sa kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala nang makita ang lalaking nasa kanyang harapan. Niyakap niya yon ng mahigpit sabay na pahagulgol. Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin. Akala ko may iba ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang? Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Nandito ako para... Gusto ko lang magpaalam sa'yo at tapusin kung anong namamagitan sa atin. Ano? Teka, ano bang ginawa kong mali? Bakit ka makikipaghiwalay sa akin? Anton, mahal kita. Huwag mo naman gawin sa akin to. Pasensya na, hindi ko sinasadyang masaktan ka.
minahal din naman kita pero mas mahal ko si Eunice at nagdadalang tao na siya. Hayop ka! Manloloko! Sinungaling ka! Pagkatapos mo makuha ang pagkababae ko, makikipaghiwalay ka. Bakit mo ako niligawan kung mahal mo pa siya? Hindi kita mapapatawad, Anton. Manloloko ka! Gracia, sandali! Magpapaliwanag ako! Gracia! Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Huwag ka na magpapakita sa akin dahil baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Habang nakasakay sa tricycle ay hindi niya mapigilang manginig sa galit habang umiiyak dahil sa sobrang sakit na nararamdaman noong mga oras na yun. Bago pa man makarating sa kanilang bahay ay bumubuhos na ang malakas na ulan. Sinabayan pa yon ng malakas na kulog at kidlat. Wala sa sariling bumaba ng tricycle si Gracia. Miss, hindi ka pa nagbabayad, miss! Ay, pambihira. Mukhang may pinagdadaanan yata. Ayan, kaya ayaw ko ma-inlove eh. Sisingilin na lang kita pag nakamove on ka na, ha? Hayop ka! Manloloko! Manloloko ka! Tuloy-tuloy lang habang inihahakbang ng mabagal ang kanyang mga paa. Natanawan yun ng mag-asawa na agad naman nataranta. Ay, Diyos ko, Kulas! Bakit nagpapaulan si Gracia? Salubungin mo nitong payong. Madali ka! Ano ba nangyayari sa anak ko? Ay... Nagmamadaling binuksan ang payong at tinakbo si Gracia. Nang makapasok sa bahay ay wala yung masabi kahit ni isang salita. Niyakap na lamang yon ng mag-asawa na noon ay awang-awa sa kanilang anak. Matapos palitan ng damit ni Aling Azon, pinatuyo ang buhok at pinilit niya yung kumain ng hapunan. Ilang subo lamang ay umayaw na ang dalaga. Sa pagpatak ng hating gabi ay nanginginig at inaapoy yon ng lagnat. Nag-aalala ko sa kalagayan ng anak natin. Hindi ko kayang makitang nahihirapan at nasasaktan siya ng ganyan. Siguradong may malalim na dahilan kung bakit siya nagkakaganyan nang dahil lamang sa Anton na yun. Ay, yan din ang iniisip ko. Hindi kaya may namagitan na sa kanilang dalawa, kaya... Huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo at parang... Ay, Diyos ko, huwag naman sana. Makalipas ang isang linggo, kahit papaano ay unti-unti nang nanumbalik ang sigla ni Gracia. Mayat-maya siyang kinakausap ng kanyang kinikilalang mga magulang at pinapaliwanagan sa mga nangyari. Nagpasya na yung bumalik sa trabaho upang malibang at may makausap na ibang tao. Sigurado ka bang kaya mo nang pumasok? Baka naman bigla ka na lang umiyak habang nagbebenta ng gulay. Si tatay parang ewan. Okay na po ako. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako iiyak dahil sa... Ay basta, huwag na lang natin pag-usapan. Uuwi po ako na maaga mamaya. Sarapan niyo yung luto niyo ha. Parang gusto ko po ng sinabawang bulaklak ng kalabasa na may kalamansi. At, tama, gusto ko rin ng mangga na may bagoong. Ay, nangangasim tuloy ako. Sige na po, alis na po ako. Payakap naman muna sa nanay at tatay ko. Hindi makapagsalita at nagkatinginan lamang ang mag-asawa dahil sa mga sinabing yon ni Gracia. Narinig mo ba yung sinabi ng anak natin? Ha, Kulas? Malamang. Narinig mo nga, di ba? Eh di narinig ko rin. Alam mo, sa tingin ko ay magkakaapo na tayo, Azon. Sira ulo ka. Ano na lamang ang mararamdaman niya kung talagang buntis nga siya sa Anton na yon? Palalakihin niya yung bata na walang kinikilalang ama? Kung napalaki natin siya ng maayos nang iniwan siya sa atin ni Vivian, magagawa din niya yun sa magiging anak niya. At saka, hindi naman natin siya pababayaan. Oo nga, pero kung nitong nakaraang araw nga ay dinamdam niya na ang paghihiwalay nila, paano na lang kapag buntis pa siya? Tapos yung lalaking yon, ayun, balita ko ikakasal na sa iba. Hayop naman lolokong yon. Alam mo, ipinagdarasal ko na walang mangyaring masama kay Gracia dahil kapag nagkataon ay talaga namang
Kahit ipinangako ko na sa sarili ko na hindi ko na kailanman gagamitin ang aking kaalaman sa pangkukulam at pambabarang, ay baka dumating sa punto na makalimot ako. Maiganti ko lamang si Gracia sa manlolokong Anton na yun. Maghapon na pinoproblema ng mag-asawa ang kalagayan ni Gracia. Palihim pa nila yung sinisilip sa pwesto nito sa palengke upang masiguro na nasa maayos na kalagayan ang kanilang anak. Bili na po kayo, ate. Ganda, kuya, pili na po. Sariwang gulay po, murang-mura lang. Ay, ayaw niyo ha? Eh di wag, makakain na nga lang ng mangga. Ang sarap! Samantala, Ano sa tingin mo? Ano ba yung kinakain niya? Ano pa nga ba, di mangga. At tingnan mo, sarap na sarap habang isinasawsaw niya sa bagoong. Ay naku po, nalintikan na. Sigurado naglilihi na nga si Gracia. Ay, anong gagawin natin? Huwag ka na masyado mag-alala. Basta manatili tayong malakas para sa kanya. Halika na, umuwi na muna tayo. Baka mamaya makita pa niya tayo dito. Ihanda na lang natin yung gusto niyang pagkain at kausapin natin siya ng masinsinan pag uwi niya. Pagtalikod ng mag-asawa, natanawan pa yon ni Gracia. Anong ginagawa nila dito? Ay, sina nanay at tatay talaga. Sigurado nag-aalala sila sa akin. Hindi ko naman sila masisi dahil sa nangyari nitong nakaraan. Ay, ayaw ko na mangyari pa ulit yun sa sarili ko. Hinding-hindi na. Kakalimutan na kita, Anton. Pinagsisisihan ko na naging parte ka ng buhay ko. Sinayang mo lang lahat ng katapatan, oras at pagmamahal na inilaan ko para sa iyong hayop ka. Ay, ano ba yan? Naalala ko lang ang manlolokong yun, nasusuka na ako. Pagkatapos ng maghapon na pagtatrabaho, ay agad rin siyang umuwi. Bago sumakay ay bumili pa siya ng 1 kilong mangga at bagoong, tsaka pumara ng tricycle na sasakyan niya papunta sa kanilang bahay. Masayang-masaya ang muka na ikinatuwa naman ng driver ng tricycle na yun. Mabuti naman at nakangiti ka na, miss. Nung nakaraan kasi, ay, sige na, sakay na. Baka maalala mo pa't umiyak ka pa ulit. Huwag ka mag-alala, kuya. Magbabayad na po ako ngayon. Pasensya na po. Nakakahiya pero ano magagawa ko? Nabiktima ng mahal-mahala ng babae. Ay, parang maghapon na lang akong inaantok at nagugutom Pagdating sa tapat ng kanilang tarangkahan ay agad niyang iniabot ang bayad sa driver. Huwag niyo na po akong suklian, Manong. Kasama na po dyan yung bayad ko nung nakaraan. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Ang bango naman. Mukhang nakaluto na si tatay. Sakto. Gutom na ako. Tay, Nay, nandito na po ako. Dumiretso na siya sa kusina at pumwesto sa kanyang upuan matapos magmano sa kanyang nanay Azon at tatay Kulas. Gracia, anak, pwede ko bang malaman kung kailan yung huling dalaw mo? Bakit po? Ay, teka. Oo nga no, parang... Ay, hindi ko na po maalala. Kumain na po tayo? Azon, mamaya na yan. Kumain na muna tayo. Nagugutom na yung anak natin kung ano-ano na naman yung sinasabi mo. Anak, ayan, ubusin mo yan, ha? Diba, sabi mo kanina, yan ang gusto mong iulam. Tapos talaga namang bumili ka pa rin ng mangga at bagoong. Aminin mo nga sa amin, nagdadalang tao ka ba? Buntis ka ba? Aray, sinasaway mo ako tapos ikaw naman pala tong... Umupo ka na nga, nanggigigil ako sa'yo. Ay, pasensya ka na anak pero... Napapansin kasi namin nitong nakaraan. Kung sakali man po, kahit alam kong mahihirapan ako dahil hindi naman po ako kayang panindigan ni Anton, gagawin ko po ang lahat para alagaan at palakihin to. Hindi naman ho ako katulad ng totoo kong nanay na basta na lamang akong iniwan sa inyo. Ay, pasensya na po kayo. Pakiramdam ko tuloy, nagiging pasanin niyo na ako. Gracia, anak. Huwag mong sabihin yan. Wala kaming hindi kayang gawin para sa iyo ng nanay mo. Ikaw ang buhay namin, kaya kung anong ikabubuti mo at ikasasaya mo, ay susuportahan namin.
Yun lang naman ang maibibigay namin sa'yo, lalo na't wala namang kaming kapasidad pagdating sa mga material na bagay. Mahigpit na yakap na lamang ang itinugon ni Gracia sa mag-asawa. Ramdam niya ang sinseridad at pagmamahal ng mga yon sa kanya. Pagkatapos maghapunan ay agad na ring nagpahinga at natulog ang dalaga. Hawak pa niya ang isang pirasong mangga at inaamoy-amoy yon papasok sa kanyang kwarto. Nang makumpirma ang kanyang pagbubuntis ay wala namang mapaglagyan ng tuwa si Gracia. Ipinagpatuloy niya pa rin ang pagtatrabaho para makaipon ng pera para sa kanyang ipapanganak na bata. Isang araw, habang namimili sa palengke ay hindi maiwasang mapag-usapan ang kalagayan ni Gracia. Nako, buntis pala si Gracia? Malaki na ang tiyan. Ay nako, masyadong matinik pala yang si Anton. Parehong nabuntis yung dalawang biktima. Kaso nga lang, yung dating kasintahan ng pinanindigan. Kawawang Gracia. Sa tingin ko hindi alam ni Eunice yan. Ay oo naman, mukhang walang alam. Akala niya napakatino ng lalaking pakakasalan niya. Mga tsiswasang to, hindi niyo ba talaga ititigil yung mga bunganga niyo? Bakit ba kayo nakikialam sa buhay ng anak ko, ha? Hindi ba pwedeng asikasuhin niyo na lang yung sarili niyo? Mga lintik, nakakasira kayo ng araw. Nagmamadali namang lumakad papaalis ang dalawang babae matapos sindakin ni Aling Bebang. Hindi maaaring makarating kay Eunice ang tungkol sa babaeng to. Hindi pwedeng maudlot ang kasal nila dahil lang sa isang tinderang katulad mo. Gracia, totoo pala ang chismis na buntis ka? May papakiusap lang sana ako sa'yo. Ayaw ko kasing masira ang buhay ng anak ko dahil lang sa babaeng katulad mo. Wala naman kasi siyang mahihita sa'yo. Maayos na ang buhay niya ngayon, kaya sana huwag ka nang umeksena pa sa buhay nila ni Eunice. Ibibigay ko ang pera na kailangan mo para sa panganganak mo. O kung ano mang gusto mo, huwag mo lamang ipagsasabi na si Anton ang tatay ng batang yan. Nagpanggap na lamang si Gracia na walang narinig at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng gulay. Abat, bastos ka ha? Naririnig mo ba ako? Kinakausap kita! Hindi na napigilan ni Gracia ang galit na tinitimpi ng mga sandaling yon. Pinagbabato niya yon ng kung anong madampot na gulay habang nanginginig ang buo niyang katawan. Mas pinili ko mamuhay ng payapa at malayo sa gulo sa kabila ng kawalang hiyang ginawa sa akin ng anak mo. Sa iyo siya nagmana, kaya hindi maipagkakaila ang kasama ng ugali niya. Kahit kailan wala akong planong makipagsiksikan sa buhay ng anak mo at wala akong pakialam sa kanya, sa magiging asawa niya at lalong-lalo na sa iyong mata pobre ka. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan niyo ako. Ang anak ko. Sa halip na tulungan, nagmamadaling umalis si Aling Bebang habang namimilipit sa sakit si Gracia. Ramdam niya ang pagbulwak ng dugo at dumalo yon sa kanyang mga paa. Unti-unting nandilim ang kanyang paningin at hindi niya na namukaan pa ang mga nagmabuting loob na tumulong sa kanya. Isinugod yon sa pinakamalapit na klinikang paanakan. Hindi na naisalba pa ang buhay ng sanggol na noon ay nasa ika-6 na buwan pa lamang. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng mawala sa akin ang anak ko. Hayop! Pinatay niya ang anak ko! Anak, tama na. May dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Isinusumpa ko na lahat ng sakit na nararamdaman ng anak ko ay ibabalik ko sa inyo. Wala kayong karapatan na nakawin ang kaligayahan niya. Minahal namin siya at iningatan mula nung siya'y sanggol pa lamang. Wala kayong karapatan na saktan siya at pahirapan ng ganito. Nagkamali kayo ng taong inapakan. Tuturuan kita ng leksyon, Bebang. Lalong-lalo na ang lintik mong anak na sumira sa buhay ni Gracia. Makalipas ang 1 araw ay nasa bahay lamang si Gracia, nagkukulong sa loob ng kanyang kwarto. Naging malala ang kalagayan ng dalaga. Umiiyak, tumatawa,
sumisigaw, at tila ba tuluyan ng nasiraan ng bait. Dahil sa pangyayaring yun ay lalo lamang tumibay ang dahilan ni Azon upang ituloy ang kanyang planong paghihiganti sa mag-ina sa pamamagitan ng pambabarang. Wala nang dahilan pa para pigilan kita. Kailangan nating turuan ng leksyon ang mga taong katulad nila. Tama ka. Unti-unti ko silang pahihirapan. Hindi ko hahayaang maging masaya sila habang ang anak natin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano natin maipapagamot si Gracia? Para akong sinasaksak at pinapatay na makita siya sa ganyang kalagayan. Sandali lang, anak, ha? Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Sabing huwag kang umiyak eh. Hindi na babalik sa atin ang tatay Anton mo. Iniwan niya na tayo. Tumahan ka na, sabi. Psst! Huwag kayo maingay. Tulog ang anak ko. Umalis kayo dyan. Alis, dali. Umalis na sila, anak. Pinaalis ko na sila. Huwag kayong lalapit. Oops. Huwag niyong kukunin ang anak ko. Huwag. Umalis kayo. Alis! Nagpahid ng luha ang matandang babae, sabay pumasok sa kanilang silid at kinuha ang kanyang mga gamit sa pangkukulam. Nakaupo naman sa labas ng kwarto ni Gracia ang kanyang tatay Kulas upang masigurong maayos at hindi tumakbo palabas ng bahay ang kanilang anak. Isa-isang inilatag ni Azon ang kanyang mga gamit sa sahig. Isang manika na kulay puti at itim, kandila, isang garapon na may lamang mga walang buhay na surot at tipaklong. Mula sa araw na ito, hindi na magkakaroon ng kapayapaan ang bawat gabi ninyo. Sa bawat pagpikit ng inyong mga mata ay katumbas ng 1,000 bangungot na katakot-takot. Hindi maipaliwanag na karamdaman na magpapahina sa inyong isip at katawan hanggang sa tuluyan na kayong sumuko kay kamatayan. Ang mga surot at tipaklong na ito ang magsisilbing katuwang ko upang maituwid ang mga baliko ninyong asal. Tingnan lang natin kung hindi kayo magtanda sa pamamagitan ng aking sumpa. Uunahin muna kita, Bebang. Ikaw na naging dahilan kung bakit namatay ang batang nasa sinapupunan ni Gracia. Magdurusa kang hayop ka! Pagkatapos niyang sindihan ang 3 kandila, binasa ng matanda ang mga kahindik-hindik na salita sa ilang pahina ng aklat ng itim na karunungan. Gamit ang isang maliit na kutsilyo, kumuha ng ilang pirasong surot, hiniwa-hiwa ang likod na bahagi ng manika at isinalpak ang noon ay may buhay na mga insekto. Nang hindi makontento ay kinuha pa ang isang kulay itim at matibay na tinik na siyang ginamit upang tusuk-tusukin ang tiyan at mata ng manika habang patuloy sa pagbulong ng mga salita at ibinubuhos ang galit sa kanyang binabarang. Samantala, napakaganda naman talaga ng asawa ko. Sigurado paglabas ng anak natin, manang-mana siya sa'yo. Huwag mo nga akong binubola na parang wala kang kasalanan sa akin. Pasalamat ka, mahal kita, dahil kung hindi ko na talaga itutuloy pang kasal natin. Ay, minahal mo ba ang babaeng yon? Mahal naman. Wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Nadala lang ako ng kalungkutan nung naghiwalay tayo, kaya ayun. Natukso lang ako. Wala akong nararamdaman kahit konting pagmamahal para sa kanya. Ay, huwag na nga natin pag-usapan yun. Pakis na nga lang. Nagtatampo ka na naman eh. Halika nga dito. Ano ka ba? Nakikiliti ako. Anton naman eh. Samantala, sa kabilang kwarto kung saan nakahiga na si Aling Bebang ay bigla na lamang yon nakaramdam ng kakaibang sakit sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Aray! Anak! Anton! Eunice! Tulungan niyo ako! Si nanay, sandali lang ha.
Nay, ano nangyayari sa inyo? May mga gumagalaw sa likod ko. Tumutusok na hindi ko malaman kung ano. Aray, ang sakit. Ano ba nangyayari sa akin? Nay, may mga pantal at bukol ka sa likod. Ano bang kinain nyo? Bakit ganyan ang itsura at napakarami? Saan ba kayo nagpunta kanina? Pwede ba? Huwag mo nga akong tinatakot. Gumawa ka na lang ng paraan para mawala to. Ay, nalintikan na. Hindi kaya kinukulam na ako ng mga matandang nag-ampon sa grasya na yun. Lintik ka. Kasalanan mo to. Kumuha ka nga ng dahon ng kakawati at pakuluan mo. Bilis! Ha? Kakawate? Oo, narinig mo naman, di ba? Bilisan mo bago pa ako matuluyan sa lintik na kung anong nilagay ng hayop na mangkukulam na yon. Mga salo talaga sila sa buhay natin. Humanda sila sa akin bukas. Pasasaan ba't palalayasin sila ng mga tao kapag napatunayan ko na mga mangkukulam sila? Nagmamadali namang kumuha si Anton ng 7 tangkay ng dahon ng kakawate sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Pinakuluan niya yon at inilagay sa timba, sabay dinala sa banyo. Nagmamadaling pumasok doon ang kanyang ina at hinubad ang kasuotan. Agad na pinaliguan ang sarili upang makontra ang kulam na isinasagawa sa kanya nung mga oras na yun. Samantala, ano man ang gawin mo, Bebang, hinding-hindi mo na matatakasan pa ang sumpa ng paghihirap at kamatayan. Hintayin mo ang gabing itinakda para sa huli at pinakamasakit na pagdurusa. Kinaumagahan. Ason! Kulas! Lumabas kayo dyan! Mga matatandang mangkukulam! Alam kong kayo may kagagawan sa nangyari sa akin! Kayong mga naririto, mag-iingat kayo sa mga taong yan! Mga kampon sila ng demonyo! Mga mangkukulam! At pwedeng pati kayo maging biktima nila! Binabalaan ko kayo! Huwag na huwag ninyong gagalawin ang anak ko, pati na rin ang asawa't anak niya! Hindi ako natatakot sa inyo! Magkakamatayan tayo kapag may nangyaring masama sa sino man sa kanila! Bantayan nyo na lang yung anak nyo na nahangina na ang utak! Ay, Bebang, kung wala ka naman magandang sasabihin, umalis ka na at huwag ka namang gulo pa. Baka makalimutan ko na babae ka. Alam mo, Bebang, kung anumang sakit at kamalasan ang danasin mo, dapat lang yan sa'yo. Sinisingil ka lang ng mga kasalanan mo. Magpasalamat ka na lang at buhay ka pa. Baka gusto mong bawasan ang haba at tibay ng sungay mo. Ngayon mamili ka. Aalis ka o ipahahabol kita sa mga alaga naming aso. Ano? Napalunok na lamang ng laway si Aling Bebang habang nagngingit-ngit na sumakay sa tricycle paalis. Nagbulong-bulungan naman ang mga taong nakakita at nakarinig sa mga sinabi at sagutan ni na Aling Bebang at Mang Kulas. Tila yata no nagpaulan ng sama ng ugali at kasamaan ng langit, sila lamang ng anak niya ang gising. Ang lakas ng loob niya na sumugod. Tingnan natin kung kaya niyang panindigan ang pagiging matapang niya. Sisiguruhin ko na sa susunod na magkita kami, maninikluhod siya at magmamakaawa. Magmamakaawa na parang butiki na humahalik sa lupa. Habang nag-uusap ang mag-asawa, bigla na lamang silang tinulak ni Gracia at tumakbo palabas. Gracia, bumalik ka dito, anak! Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Anton! 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 Dahil kapwa matanda ay hindi na nila naabutan pa si Gracia, maging ang ilan sa mga kapitbahay na nagmabuting loob na tumulong. Nakipag-ugnayan sila sa mga opisyal ng kanilang barangay upang mahanap at maiuwi si Gracia. Hanggang sa sumapit na ang gabi ay bigo pa rin nilang matagpuan yon. Samantala, galing sa bayan sina Anton at Eunice nang makasalubong nila si Gracia na noon ay tuwang-tuwa na makita ang kanyang dating kasintahan. Mahigpit siyang niyakap ng dalaga. Galit na galit naman si Eunice na hinila ang buhok, sinabunutan, sinampal at tinulak yon dahil sa matinding selos na kanyang naramdaman. Eunice, tama na. Wala siya sa tamang pag-iisip. Halika na, umuwi na tayo. Anton, huwag mo akong iwan. Kailangan ka ng anak natin. Anton! Umiiyak
at patuloy na naglalakad hanggang makarating siya sa isang kalye kung saan nagkakatuwaan ang isang grupo ng mga binatilyo na humihit-hit ng ipinagbabawal na gamot. Nadatnan niya ang mga yon na may pinagpapasapasahan na nakauniforme na dalagita, umiiyak at nagmamakaawa. Pinagbabato niya ang mga yon, hinablot niya ang damit ng isang binatilyo at kinagat ang braso upang makawala ang dalaga na nagkaroon ng pagkakataon na tumakbo papalayo sa nasabing lugar. Aray! Lintik pa kilamero ka! Uy, maganda! Ayos! May bago tayong laruan! Uy, baliw yata! Huwag mo nang taluin, tol! Kawawa naman, mabuti pa, makipaglaro na lang tayo para sumaya naman kayo dito. Ate, gusto mo ba maglaro? Laro? Ay sige, gusto ko yan. Gusto ko maglaro. Masaya yan. Kaya lang, kailangan ko nang umuwi. Hinahanap ako ng baby ko. Saglit lang naman. Ikaw naman oh. Halika dito sa may gitna. Sayawan mo naman kami. Sige na. Ang boring eh. Sayaw? Sige, sayaw tayo. Sayaw tayong lahat. Pinapasayaw, pinapakanta at binabato ng kung ano-ano. Nang hindi pa makontento ay pinaso nila ng sigarilyo. Dinuraan sabay nagsitakbuhan nang may dumating na rumorondang tanod sa nasabing lugar. Mga kabataan talaga. Iha, ayos ka lang ba? Sino kayo? Huwag kayo lalapit sa akin. Masasama kayo, salbahe! Tumakbo yun ng tumakbo hanggang sa masagasaan ng tricycle na walang pasahero. Kitang-kita ang dugo na nagmula sa ulo ni Gracia, dahilan para mataranta ang driver at agad na bumaba sa kanyang tricycle. Ay, lintik! Napuruhan ko pa yata! Ay, teka! Ito yung hinahanap ng mga anak nang wala na nga akong kita sa pamamasada, nakasagasa pa. Alam ko na kung saan ko ito dadalhin. Mukhang malala ang tama. Maigi pa, diretso na kita sa sementeryo. Abala ka sa buhay. Isinakay niya yon sa tricycle at dinala sa sementeryo. Binalot ang kanyang kamay ng plastik, hinila ang dalaga at iniuntog ng 3 beses ang ulo sa semento bago sinuot ang katawan ni Gracia sa isang lumang nicho. Sumalangit na wang yung kaluluwa, iha. Pasensya na. Marami pang buhay na umaasa sa akin. Wala akong pera na pampa-hospital sa'yo. Ay, sa dami na itinatapong bangkay dito na biktima ng mga adik at masasamang loob. Iisipin nilang biktima ka rin nila. Makalipas ang ilang linggo ng paghahanap, isang naaagnas na bangkay ang natagpuan sa nasabing sementeryo. Anak ko! Mga hayop ang gumawa nito sa kanya. Mga walang puso. Magbabayad sila. Magbabayad silang lahat. Isinusumpa ako. Gracia! Dahil sa mga nangyari, lalo lamang nang galaiti sa galit si Aling Azon na makapaghiganti sa mga taong may malaking atraso sa kanyang anak. Hindi madaling tanggapin na wala na ang anak natin. Pero kailangan nating lumaban. Magpakatatag tayo para sa kanya. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na pagbayarin ang punot dulo ng lahat ng ito. Wala akong ibang gusto kundi pahirapan sila isa-isa. Hindi ako titigil hanggat hindi naghihirap ang taong pumatay sa anak natin. Gamit ang aking kapangyarihan, ibubulong ko ang sumpa sa mga nagpasakit at pumatay sa kanya. Pagkatapos ay babalikan ko ang mag-inang yun, pati na rin ang asawa ni Anton. Wala silang karapatang maging masaya. Pinagkaitan nila ng buhay si Gracia, kaya ako rin ang magdidikta kung kailan ang sukdulan ng paghihirap at magiging katapusan nila. Isang gabi, sa gitna ng kasiyahan sa dating lugar kung saan madalas ay nag-iipon-ipon, may 5 bote nang nakatumba sa gitna at may ilang nakabukas na chichirya na nagsisilbing pulutan ng mga nag-iinuman.
Naghahalakhakan ng mga yon at maiingay dahil pare-parehong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Bigla na lamang tumayo ang isa sa mga yun at nangisay habang bumubula ang bibig. Oy, loko kayo! Sino naglagay ng lason sa... Ang sakit ng tiyan ko! Tulungan niyo ako! Habulin niyo ako! Sayo tayo! Ang isa sa kanila ay wala sa sariling kumuha ng isang 2x2 at pinaghahampas ang mga kasamahan, na noon ay namimilipit dahil sa sakit ng tiyan. May mga nangingisay at ang iba naman ay tumatawa, sumasayaw at tuluyan ng nawala sa sarili. Siguradong kung sino man at kung nasan man silang lupalop sa mga oras na ito, nararanasan na nilang parusa sa mga taong katulad nila. Naway magtanda sila at magsisi sa mga taong naagrabyado nila. Hindi pa dito natatapos ang aking paghihiganti. Nagsisimula pa lamang ako at higit akong magiging mas masaya kung may dadanak ng dugo. Dugo ng nagbabadyang kamatayan at katapusan din ng isang nilalang na nababalot ng kasamaan at kawalang konsensya. Sa kabilang banda, ang tricycle driver. Ayos! Nakarami na ako. Makakauwi na rin ako sa wakas. Nung mga oras na yun, mabilis niyang pinatakbo ang kanyang tricycle papauwi. Pagdating sa lugar na walang katao-tao at alanganin, ang lugar kung saan nasagasaan niya si Gracia, bigla na lamang naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang tricycle at tila ba may kung anong pumipigil sa pag-andar noon. Lintik naman, dito pa talaga? Malas talaga sa akin ang lugar na to. Minumulto yata ako eh. Napatigil siya nang biglang may yumapos sa bewang niya ng mahigpit na mahigpit. Ramdam niya ang kakaibang lamig. Pagtingin niya sa bandang bewang ay nakita niya ang duguan na nakahawak doon. Hanggang sa nawalan na yon ng preno at tumilapon ang katawan niya sa kalsada. Bumangga ang tricycle sa isang napakalaking puno at nayupi. Duguan ang ulo ng driver, may malaking gasgas sa muka at bali ang buto sa kanyang kanang paa. Tulungan niyo ako! Unti-unti nang nagdidilim ang kanyang paningin, ngunit naaninag niya ang duguan at pamilyar na muka na noon ay nakangisi at nakatitig sa kanya. Pumunta ang nasabing babae sa paanan niya, pagkatapos ay hinila ang paa niyang may baling buto habang humahalakhak na nakikitang nagpupumalahaw ang lalaki dahil sa sakit. Samantala, mamamatay ka sa takot at sindak sa multo ng nakaraan at katotohanan. Akala mo ba matatakasan mo ang ginawa mo sa anak ko? Ipaparanas ko sa pamilya mo ang pakiramdam ng nawalan. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Hayop ka! Dahil sa itim na kapangyarihan, nagawang lindangin ni Aling Ason ang driver upang ipaalala sa lalaki ang karumal-dumal na sinapit ni Gracia sa kanyang kamay noong gabing yon. Maawa ka! Ang sakit! Hindi ko na kaya. Tigilan mo na ako. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Patay ka na. Manahimik ka na. Manahimik upang mapagtakpan ang krimen na tinakasan mo. Isipin mo na lamang kung isa sa mga anak mo ang nasagasaan ng gabing yon. Anong mararamdaman mo, ha? Ngayon, dadalhin din kita sa dapat mong kalagyan. Mukha namang malapit ka ng maubusan ng dugo at malapit ka ng kalabitin ni kamatayan. Huwag kang mag-alala. Hindi lamang kita basta-bastang isusuot sa nicho.
Hahanapan kita ng kabaong kung saan ka kakasya at para naman may kasama kang mga buto-buto. Masyado ka namang mabigat. Buti na lamang at hindi naman nalalayo dito ang sementeryo. Mahinang nilalang, hindi man lamang makapanlaban. Nang makarating sa sementeryo ay agad na hinila ang isang lumang kabaong sa may basag na nicho. Gigil ngunit pinilit isilid ang payat na katawan ng lalaki sa kabaong na yon. Nakabuka ang bibig at sinapo ang ilong. Oy, buhay ka pa naman pala. Pahinga ka na, para naman mabawasan ang masasamang loob dito sa mundo. Nag-usal yun ng paulit-ulit na salita nang biglang nabiyak ang lupa kung saan naroroon ang isang kabaong. Unti-unting nilamon ng lupa ang kabaong kasabay ng pagkalagot ng hininga ng lalaking yun. Kinabukasan, dahil sa mga sunod-sunod na napapabalitang aksidente ay naging mainit ang usap-usapan. Maraming haka-haka tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng ilang mga tambay at kilalang siga sa lugar na yon. Alam mo, may pakiramdam ako na totoo ang usap-usapan na si Aling Ason ang dahilan ng sunod-sunod na pagkamatay dito sa atin. Posible naman, diba? Malamang gumaganti. Nung mamatay si Gracia, ilang linggo nagsimula nang mangyari ang mga nakakatakot na sakit at dahilan ng pagkamatay ng mga loko-loko dyan. Malaking tulong naman sa barangay kung tutuusin. Yan ang mapapala ng mga pasaway dyan. Itigil nyo nga yan. Baka mamaya pati kayo madali sa kakakalat ng balita na walang kasiguruhan. Totoo naman kasi, kung nagawa sa akin ng mga matandang mangkukulam na yon, sa iba pa kaya? Kaya nga dapat aksyonan na yan. Palayasin ang mga yan dito. Mamaya ubusin ang mga yan ng mga taga rito. Hindi naman siguro. Alam mo, ang dapat lang kabahan ay yung mga may atraso sa pamilya nila, lalo na kay Gracia. At alam mo na, ikaw yun at yung anak mong babaero. Hoy, gusto mo bang paduguin kayang huso mo, ha? Bakit ka ba nagagalit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ah. Ah, ganon ha? Halika nga dito. Walang hiya ka, chismosa. Magsiuwi na nga kayo, mga istorbo. Kayong mga salot sa barangay na to eh. Magbagong buhay na kayo. Buisit, kapag hindi kayo lumayo dito sa tapat ng bahay ko, ipapabarangay ko kayo. Hoy, Corazon, sa susunod, manghihiram ka na ng muka sa aso, chismosa. Walang masabing maganda. Tumahimik ka na lang. Samantala, mga chismosa kayo, ha? Pare-pareho lamang kayo. Ewan ko na lang kung makakapagkalat pa kayo ng chismis. Ikaw, Bebang, magpakasaya ka lang muna. Bukas makalawa ay bubuhayin natin ang mga surot na tinatago mo dyan sa katawan mo. Dagdagan pa natin kung kinakailangan. Para naman ramdam mo ang pangangati at sakit. Alam kong nagugutom na mga alaga ko at nauuhaw sa dugo. Makauwi na nga muna na mapaghandaan ko ang misyon ko mamaya. Ay, mataas na ang sikat ng araw. Sumakay ng tricycle si Aling Azon at nang makarating sa bahay ay agad siyang sinalubong ni Mang Kulas. Oh, ang aga mo namang umalis. Pagkising ko ay wala ka na. Saan ka ba nang galing? Sa sentro. Sinilip ko lamang si Bebang at yung mga chismosa niyang kasamahan. Alam mo ba, saktong-sakto yung pagpunta ko kanina. Huling-huli ko ang pagkakalat nila ng chismis. Sa bagay, medyo malapit naman sa katotohanan, wala nga lang silang ebidensya. Kaya kahit ano pang sabihin nila, magmumukha lamang silang katawa-tawa. Ay, may mga pagkakataon na napapaisip ako kung may katuturan ba ang paghihiganti natin sa kanila. Natatakot ako na baka isa naman sa atin ang mapahamak. Mabuti pa siguro'y umalis na lamang tayo dito at magpakalayo-layo. Ano ka ba naman, Kulas? Ngayon ka pa ba matatakot? Hindi tayo aalis dito. Kung mamamatay man ako, sisiguruhin ko munang may paghihiganti ko ang anak natin. Kaunting-kaunti na lang, makukuha na natin ang hustisya na hinahangad natin.
Higit na mas kailangan magdusa si Bebang at ang Anton na yon, higit kanino man. Uunahin ko lang muna ang mga dapat unahin. Sisindakin muna natin sila mamayang gabi. Niyakap na lamang ni Mang Kulas ang kanyang asawa upang kumalma. Nababakas sa muka at ekspresyon nito ang galit habang pinipigilan ang sarili sa pag-iyak. Kinagabihan, matapos ilapag ang mga gamit sa kanyang gagawing ritual, isa-isa nang sinindihan ang kandila at nag-usal ng mga paulit-ulit na salita. Nakapikit ang mga mata at nakabuka ang kanyang mga kamay habang patuloy sa pag-usal ng orasyon. Handa na ba kayo, mga chismosa? Sa kabilang banda, nagising na lamang si Corazon nang maramdaman niyang tila nanunuyo ang kanyang lalamunan. Hawak ang kanyang leeg, tumungo siya sa kusina. Naglagay siya ng tubig sa braso at nang ibubuka ang kanyang bibig para uminom, ay naramdaman niya ang mahapdi niyang mga labi. Gayon din ang iba't ibang parte ng kanyang bibig. Napaluha siya sa sakit at pinilit uminom ng tubig kahit napakahapdi noon. Nagmarka pa sa baso ang dugo mula sa sugat sa kanyang labi. Lumapit siya sa salamin at ibinuka ang kanyang bibig para tingnan yon. Punong-puno ng namumulang singaw ang kanyang dila at nagnanaknak ang kanyang bibig. Anong nangyayari sa akin? Hindi, ayoko pang mamatay. Patawad po, magbabago na ako. Aray, hindi na po ako makikipagchismisan. Ay, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Ang kanyang kapitbahay naman nakahuntahan sa pagchichismis ay nagising dahil sa sakit ng kanyang mga paa. Nang tingnan niya yon, mapulang-mapula at namamaga ang kaliwat kanang paa ng babae. Na animoy may lamang nana, napapahiyaw sa sakit at hindi magawang ihakbang kahit anong pilit niya. Napaihina lamang yon sa kanyang kinatatayuan habang humihingi ng saklolo sa kanyang mga anak na noon ay mahimbing na natutulog. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, bumangon ng dahan-dahan si Eunice papunta sa banyo para umihi. Naramdaman niya rin ang pagsakit ng kanyang balakang na animoy may kung anong tumutusok sa mga yun. Pag-upo niya sa inidoro ay naramdaman niya ang pagbulwak ng dugo, kasabay noon ay ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nanlamig at pilit na sumigaw para tawagin si Anton na noon ay himbing na himbing din sa pagkakatulog. Eunice, ano nangyari sa'yo? Nay, tulong! Natagpuan niyang wala ng malay si Eunice at nakahandusay na sa sahig na nagkalat na rin ang dugo. Ay, Diyos ko! Ano nangyari? Ang bata! Hindi! Ang apo ko! Sinubukan pa nilang isugod sa ospital si Eunice upang maisalba ang buhay noon. Katulad ng sinapit ni Gracia, matapos malaman ang pagkawala ng sanggol sa kanyang sinapupunan, ay tuluyan na rin yung nasiraan ng bait. Nagpalaboy-laboy at kung saan-saang barangay na nakakarating. Patakbo-takbo at kinatatakutan dahil sa pagiging bayolente noon. Marami ring tumubo na mga katikati sa buo niyang katawan. Ang iba ay nagnanaknak at pinagpipiestahan na ng langaw. Kinaumagahan, hindi niya na magawa pang mangapit bahay. Sa ilang linggo nitong pagala-gala ay walang tigil na sa paghahanap ang mga kamag-anak hanggang sa matagpuan na lamang yon sa ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip. Kasalanan kong lahat ng ito, Nay. Wala man lamang ako nagawa para sa mag-ina ko. Wala kang kasalanan, anak ko. Kung meron man na dapat sisihin, yun ay walang iba kundi ang hayop na matandang mangkukulam na yon.
Siguradong sila nagbibigay kamalasan sa atin. Magbabayad sila sa ginawa nila sa mag-ina ko. Wala silang karapatan na idamay si Eunice, pati na rin ang anak ko. Papatayin ko sila. Papatayin ko sila, Nay. Tumungo yon sa kusina at kinuha ang kutsilyo, isinukbit sa kanyang tagiliran, napabuntong hininga sabay nagmamadaling lumabas ng pinto. Anton, anak! Saan ka pupunta? Anton! Nung mga oras na yon ay parang wala na siyang naririnig. Magulo ang isip at ang nais niya lang ay patayin ang mga taong tumayong magulang ni Gracia. Makalipas ang ilang oras, nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Maagang naghapunan ang mag-asawa dahil sa gabi ring yun ay isasagawa ni Aling Azon ang matagal niya nang inaasam na paghihiganti sa nanay ni Anton. Maya-maya lamang, habang nagliligpit ng kanilang pinagkainan, napansin nila ang noon ay nakatayo, may hawak na kutsilyo at nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanila. Anton, anong ginagawa mo dito? Huwag mo itutuloy kung ano man yung nasa isip mo. Wala ka na ba talagang natitirang konsensya dyan sa sarili mo? Manahimik ka, tanda. Huwag kayong magpanggap na akala nyo kung sino kayong mga santo at mabubuting tao. Dahil alam ko na kayong dahilan kung bakit namatay ang anak namin ni Eunice at kung bakit nawala sa sariling pag-iisip ang asawa ko. Napakasama nyo. Azon, tumakbo ka na. Hayop ka. Sagad na ang pagpapasensya ko sa inyo. Wala kang karapatang magalit na hayop ka. Pasalamat ka dahil binigyan pa kita ng mahaba-habang pagkakataon na makasama ang asawa at anak mo. Pagkakataon maging masaya at mabuhay. Bagay na pinagkait nyo kay Gracia. Hindi akong pumatay sa kanya. Pero ikaw ang punot dulo ng lahat. Huwag mo akong tinatakot, Anton. Hindi ako ang tipo na kaya mong patumbahin. Lalo na ngayon na mas napatunayan ko na sadyang napakasama mo para saktan ang asawa ko. Gusto mo ng laban? Hindi ako nakikipaglaban sa mahinang nilalang na katulad mo. Isa ka lamang laruan para sa akin. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng pinaglaruan at niloko. Bago mo pa man magawa yon, papatayin na kita. Ano tong aray? Ang sakit! Anong ginagawa mo sa akin? Tama na! Asan ang tapang mo? Pambihira ka naman, Anton. Kagat pa lamang yan ang mga surot, bumibigay ka na? Paano na lamang kung tudasin na kita? Kung ako sa'yo, uuwi na ako. Sige ka, baka mamaya hindi mo na madatnan ng buhay ang nanay mo. Tigilan mo na kami. Kung gusto mong makaganti. Sige, ako na lang. Huwag mo na idamay si nanay at ang asawa ko. Bawiin mong sumpa na ikinabit mo sa kanila. Inuutusan mo ba ako, Anton? Hindi mo ako maaaring diktahan sa kung anong dapat kong gawin. Pare-pareho kayong may atraso kay Gracia, kaya bawat isa sa mga pinasakitan at papatayin ko ay kabayaran lamang ng mga pagkakasala ninyo. Ang sakit! Napakasama mo! Hindi ka Diyos para maningil ng kasalanan. At anong karapatan mong banggitin ang pangalan ng Diyos? Pareho lang tayong nagkasala. Hindi ako aabot sa puntong ito kung hindi dahil sa mga taong katulad mo. Kapag hindi ka pa umalis, hindi mo na makikita pang buhay ang nanay bebang mo. Natataranta at pilit na tumatakbo paalis sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman at bahagyang panghihina. Nay, hintayin mo ako. Huwag mo akong iiwan. Huwag ang nanay ko. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Samantala. Kulas! Ay, bumangon ka, Kulas! Huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita. Ay, lintik na ito Natutulog ka lang pala. Aray! Bakit mo ba ako sinampal?
Sinaksak na nga ako Sinampal mo pa ako. Ewan ko sa'yo. Ano? Naghilom na ba ang sugat mo? Patingin nga. Ayan. May nakikita ka pa bang sugat? Salamat sa anting-anting na tangan ko. Dahil kung hindi, mababawasan sana ang poging lolo sa mundong ito. At higit sa lahat, piyuda ka na sana ngayon. Wala ka pang karapatang pamatay at iwanan ako. Bumangon ka na dyan at hugasan mo ang pinagkainan natin. Tatapusin ko lang ang nasimulan ko. Gusto ko na matapos ang lahat ng ito. Gusto ko na rin magpahinga sa galit na nararamdaman ko. Ayaw ko namang mangyaring habang buhay na akong makikianib sa itim na kapangyarihan na ito. Agad nang pumasok sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang mga gamit sa isinasagawang ritual nung gabing yon. Ay, mukhang hanggang sa kabilang buhay ay maghuhugas ako ng pinggan Ang hirap mag-asawa ng mainitin ang ulo. Mas nakakatakot pa kaysa kay kamatayan kapag umiinit ang ulo Ay, kung buhay pa sana si Gracia, may kakampi sana ako. Miss na miss ko na ang anak ko. Samantala, mga alagad ko, ngayong gabi ang pinakamatindi at ang panghuling pagsasanib pwersa natin para pasakitan ng mga taong umagrabyado sa pinakamamahal kong si Gracia. Handa na ba kayo? Pagpiestahan niyo ang bawat parte ng katawan ni Bebang. Sisindakin natin siya at pahihirapan. Ipinikit ang mga mata at ibinuka ang kanyang mga kamay na animoy may kung anong sinasamba. Patuloy sa pag-usal ng mga Latin at kahindik-hindik na sumpa ng kamatayan ang babaeng matanda. Sa kabilang dako naman, Anton, ikaw na ba yan? Sino yan? Lintik na pusang ito. May nervyos na ata ako Nasaan na kaya si Anton? Wala naman sanang nangyaring masama sa kanya. Ay, makahiga na nga muna. Pagpasok sa kwarto ay agad siyang humilata. Bigla na lamang niyang naramdaman na may kung anong mga gumagapang at kumakagat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Anong? Bakit napakaraming surot? Ano ba yan? Saan ka pupunta, ha? Gracia, bakit nandito ka? Patay ka na, di ba? Nandito ako para maningil at sunduin ka. Gusto mo bang pagpiestahan ng mga surot na yan? O sasama ka na sakin? Bitawan mo ako! Ayaw ko pang mamatay! Tama na! Patawarin mo na ako, Gracia! Ikaw? Humihingi ng tawad? Nagpapatawa ka ba? Di ba matapang ka? Nasaan na ngayon ang Bebang na mata pobre at masyadong mataas ang tingin sa sarili? Nasaan na? Walang katumbas na kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Kayong mag-inang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Titigan mo ako ng maayos. Tingnan mo ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Oh, bakit nanginginig ka sa takot, Aling Bebang? Tingnan mo ang aking mukha dahil ako ang iyong konsensya. Mamamatay ka ba o ng bangungot ng buhay mo? Samantala, sa bahay kung saan patuloy na isinasagawa ni Aling Ason ang ritual upang linlangin at sindakin si Aling Bebang, nagliliyab ang apoy ng mga kandila at kakaiba ang ihip ng hangin na nararamdaman ng babaeng matanda habang isinasagawa ang kanyang orasyon. Dinampot niya ang manikang kulay itim at mahabang karayom na may patpat ng sako. Humahalakhak na isinusuot yon sa butas at ginamit upang tahiin ang bibig at talukap ni Aling Bebang. Kayanin mo, Aling Bebang. Kayanin mo dahil hindi lamang dito matatapos ang lahat. Hindi ka na makapagbunganga, ano? Ayan, ganyan. Dapat lang yan sa matalas mong dila.
Dumaloy ang luha na may kasamang dugo. Lasang-lasa ang dugo at kalawang sa kanyang bibig na noon ay hindi na maibuka. Yan palang bagay sa mga katulad mo. Walang makikitang pipintasan at wala ring damdamin na masasaktan dahil sa walang preno mong bibig. Paalam, Aling Bebang. Hanggang sa muli nating pagkikita. Maya-maya, naramdaman ni Aling Bebang na mag-isa na lamang siya doon, ngunit wala siyang makita. Ramdam niya ang sakit na hindi niya alam kung paano maiibsan. Walang lakas at paraan para sumigaw at humingi ng saklolo. Patuloy pa rin ang pagsipsip ng mga surot sa kanyang dugo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ilang sandali pa, naramdaman niya naman ang kung ano-anong insekto na may matatalas na paa na sumusuot sa kanyang ilong at tainga. Patuloy sa pag-agos ang luha na mayroong kasamang dugo. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang biglang nanikip at mahirapan sa kanyang paghinga. Diyos ko, ang ito lang katapusan ng buhay ko. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Nang dumating si Anton ay nangingisay na ang kanyang ina at nakakatakot na ang itsura nito. Napahiyaw yun at napahagulgol habang yakap at unti-unting nalalagutan ng hininga ang kanyang nanay Bebang. Maraming malalaking pantal sa buong katawan at punit-punit ang talukap at bibig ng kanyang ina. Animoy tinahi pagkatapos ay ginupit ang nabanggit na parte ng muka ng babae. Makalipas ang 3 araw, nailibing na ang namayapang si Aling Bebang. Dahil sa karumal-dumal na sinapit noon ay hindi na ipinakita pa sa mga taong naroroon ang kanyang muka. Dahil sa nangyari sa kanyang ina, wala nang iba pang naramdaman si Anton kundi takot na anumang oras ay maaari na rin siyang mamatay. Naroon ang pagsisisi sa lahat ng kanyang mga maling desisyon na nagawa mula sa kanyang nakaraan. Kasalanan ko. Kasalanan kong lahat ng ito. Nay, patawarin niyo po ako. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Oh, marunong ka palang umiyak, Anton. Kumusta ka na? Siguradong hindi ka makapaniwala na magkikita pa tayong muli, no? Demonyo ka! Patay ka na! Ano pa bang kailangan mo? Ikaw bang gumawa nito kay nanay? Ikaw ba? Bakit parang nagagalit ka? Ay, gusto ko lang naman gumanti. Kasi naman sa laki ng kasalanan ng nanay mo sa akin. Hindi pa nga sapat ang ginawa ng mahal kong lola sa kanya. Paano ba yan? Yung asawa mo, hindi mo na makakasama pa at yung nanay mo naman, patay na siya. Hayop ka! Nasaan na siya? Totoo bang nakita't nakausap ko siya? Nababaliw na ba ako? Ang sakit ang ulo ko. Ano nangyayari sa akin? Diyos ko, kayo na lang po ang pag-asa para iligtas ko ang sarili ko. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na mabuhay. Samantala, hindi mo na yun madadaan sa dasal, Anton. Kahit tawagin mo pa lahat ng santo, hindi sila makikinig sa'yo. Tatanggalin ko na ang takot na nararamdaman mo sa gabing ito. Siguradong hinihintay ka na ng nanay mo sa impyerno. Sa akin ka manikluhod, hindi para sa kapatawaran, kundi para tapusin ko na ang iyong buhay. Kesa maramdaman mo ang sakit na gagawin ko sa iyo. sa kabilang dako, matapos ang mahabang dasal at pagsusumamo para sa kanyang kaligtasan, ay pumasok na yun sa kanyang kwarto habang binabalikan ang nakaraan. Hindi niya namalayan pa na nakatulog na siya. Nagising siya nang maramdamang nangangati ang kanyang buong katawan.
Pilit niyang inaabot ang kanyang likod para kamutin. Nakapa niya ang kung anong insekto na may galamay at tiningnan niya yon. Napasigaw siya nang makita ang malaki at busog na surot sa kanyang dugo. Hayop na surot to. Bago naman to sa pinakama. Ay, lintik ang kate. Makaihinga muna. Bakit parang ang lamig-lamig ngayon? Hindi naman umuulan ah. Nang makarating sa banyo, ay ihing-ihi na siya, ngunit wala namang lumalabas na kahit nakatiting na ihi. Namilipit siya sa sakit, pinipilit na makaihi hanggang sa dugo na ang tumulo, at ramdam niya na tila ba may mga lumalabas na buhangin. Mamamatay na ba ako? Hindi niyo na ba talaga ako titigilan? Ano na naman yung... Bakit napakaraming surot sa dingding? Ha? Wag! Kitang-kita niya na gumagapang ang napakalalaking surot na bumababa mula sa kisame ng banyo, samantalang siya naman ay napagapang sa sakit na bumalik sa kanyang kwarto. Anton, kailangan mo bang tulong ko? Ano, kaya mo pa ba? Gracia, nakikiusap ako. Tigilan niyo na ako. Ayoko pa mamatay. Tulungan mo ako. Minahal mo naman ako, di ba? Minahal? Ang kapal ng mukha mo. Saan ka naman kumukuha ng lakas ng loob para humingi ng tulong sa akin? Hayop ka? Kayo ng nanay mo. Dahil sa'yo naging miserable ang buhay ko. Ang tahimik ng buhay ko noon. Pinagsisisihan kong araw na nagtiwala at nagmahal ako ng lalaking hindi marunong manindigan sa sariling salita. Hindi ka nga dapat tawagin na lalaki eh. Dahil duwag ka. Dahil manloloko ka. Kung naging totoo ka lang sa nararamdaman mo kesa sa pinaglaruan mo ang damdamin ko, hindi sana nangyayari ang lahat ng ito. Ano akala mo sa mga babae? Laruan? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka nang agwapo, saksakan ka pa ng kasinungalingan at isa kang malaking manloloko. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Hindi pa ba sapat yun? Magsisi ka man, hindi mo na may babalik pa ang buhay na sinira mo. Higit sa lahat, ang buhay ng anak ko. Nagsisisi ka lang dahil ano? Dahil natatakot ka na pagbayaran ng kasalanan mo? Hindi dahil nagsisisi ka at gusto mong magbago. Huli na ang lahat para sa katulad mo. Ngayon, itatak mo dyan sa isip mo na lahat ng ginagawa mo sa ibang tao ay mararanasan mo, higit pa sa sakit na pinaranas mo. Gracia, bumalik ka dito. Tulong! Samantala, ngayong kinakain ka na ng konsensya at takot mo, tulungan mo ang sarili mo, hangal. Huwag kaya muna kitang patayin para naman sulit ang hirap na maaari mong danasin. Kung ang apo ko ginawang katatawanan ng iba, abay dapat ikaw rin. Muling kinuha ni Aling Azon ang ilang maliliit na bato at inilagay yon sa ilang parte ng katawan ng manika upang maparalisa ang kalahating katawan ni Anton. Nilagyan niya rin yon ng mga makakati at uka-uka na sugat sa buong katawan upang pandirihan ng mga tao. Kinaumagahan, nagulat na lamang ang mga kapitbahay nang lumabas si Anton. Nakangiwi ang muka, tumatango-tango habang palakad-lakad at hila-hila ang kalahating paa. Sus Mariosep, tingnan niyo si Anton. Ano nangyari dyan? Ay, ang karma nga naman oo. Ayan, sa dami ng maloloko yung anak pa ng mangkukulam. Di nalintikan siya. Putsang yan. Nakakadiri, ang baho at ang daming sugat. Hoy, huwag ka dito. Hahambalusin kita nitong walis Tayo na nga lamang ang pumasok sa bahay. Kawawa naman kung ganyan na nga lamang ay uupakan mo pa. Kung saan-saan na lamang siya nagpapalaboy-laboy. Maswerte kung nabibigyan ng pagkain, ngunit madalas ay pinaglalaruan at napagtitripan ng mga lokolokong tambay at mga pasaway na bata na ginagawa siyang laruan. Binabato, hinahampas at tinataboy dahil sa masangsang niyang amoy.
Hanggang sa makalipas ang ilang buwan ay natagpuan na lamang yun na wala ng buhay at napabalitang tinakbuhan ng kung sino mang nakabangga. Nang mabalitaan ni na Aling Azon at Mang Kulas ang nangyari, ay tila nabunutan sila ng tinik sa kanilang dibdib. Nagawa natin, Kulas. Naibigay natin ang hustisyang nararapat sa ating anak. Gracia, anak, kung nasaan ka man, sana magkaroon na ng kapayapaan ang iyong puso. Mahal na mahal ka namin, anak. Sana'y magkaroon ulit ako ng pagkakataon na mayakap ka. Ngayong tapos na ang lahat, panahon na para sulitin natin ang natitirang araw natin dito sa lupa. Palayain na natin ang sarili natin sa sakit at paghihiganti. Ilaan na lamang natin ang nalalabi nating araw para humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Kung isang malaking kasalanan ang ginawa ko para sa anak natin, iyon ang mga kasalanan na hindi ko pagsisisihan, Kulas. Noon pa man, ipinangako ko na sa aking sarili na wala akong hindi kayang gawin para kay Gracia. Makalipas ang ilang araw, isang magarang sasakyan ang pumarada sa tapat ng tarangkahan ng bahay ng mag-asawang sina Azon at Kulas. Azon, tingnan mo, may paparating na. Ay, Diyos ko, nananaginip ba ako? Si Gracia? Papaanong? Patakbong sinalubong ng mag-asawa ang noon ay napakalayo na sa kanyang itsura na si Gracia. Mula sa pananamit at mukha nito. Magandang araw po. Ako po si Gab. Natagpuan ko po siya sa sementeryo na walang malay at duguan. Isa po akong doktor at nang malaman ko ho na wala siya sa tamang pag-iisip, dinalo ko po siya at pinakonfine sa mental hospital. Pasensya na ho kayo kung inakala niyong patay na siya. Siniguro ko lamang po na nasa maayos na siyang kaisipan bago maibalik sa inyo. Patawarin niyo po ako. Alam ko nag-alala kayo sa akin. Magaling na po ako at magkakasama na po ulit tayo. Mahal na mahal ko po kayo, nanay. Nagdesisyon din po ako na hindi agad bumalik para makalimot sa lahat-lahat. Gusto ko po sanang tuluyan na tayo magsimula ulit. Umalis na tayo sa lugar kung saan maaalala ko lamang ang lahat ng kamalasan. Paano? Saan naman tayo pupunta? Ako na hong bahala sa inyo. Mula po ng araw na natagpuan ko siya, ipinangako ko sa sarili ko na sasamahan ko siyang bumangon at ayusin ang buhay niya. Bagay na hindi ko po nagawa para sa kapatid ko naging biktima ng panggagahasa. At saka, mahal ko po ang anak ninyo. Dahil pamilya niya kayo, pamilya na rin ho kayo para sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Salamat sa pagligtas sa buhay ni Gracia. Akala namin ay siya nga ang bangkay na natagpuan noon. Anak ko, mahal na mahal ka ni nanay. Lahat na nagkasala at umabuso sa iyo ay pinagbayad ko na. Mula ngayon, kung ano magpapasaya sa iyo ay susundin ko. Kaya kung nais mong tuluyang lisanin ang lugar na ito, sige, sasama kami sa iyo ng tatay mo. Nang araw ding yun, nilisan nila ang lugar na kanilang nakasanayan upang makapagsimulang muli bilang buo, payapa at masayang pamilya. Makalipas ang ilang taon ay nagpasya na ring magpakasal si Gracia sa lalaking tumanggap at nagmahal sa kanya sa kabila ng masalimuot niyang nakaraan. Sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan sa buhay, sa huli ay natamasa pa rin nila ang payapa at masayang pamumuhay na kanilang hinahangad. Sa tuwing matapos akong magkwento ng ganitong mga pangyayari, napapahinto rin ako sandali, napapaisip kung baka nga ba, sa pagitan ng liwanag at dilim, may mga hiwagang patuloy na umiiral, mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mata at isip ng tao. Pero gaano man kalaki ang mundong ito, at gaano man kadami ang mga kababalaghang naririnig natin, ang pinakamahalaga pa rin ay manatili tayong may mabuting puso at matatag na loob. Maaaring dumarating ang masasamang pangyayari sa mabubuting tao.
Pero ang kabutihan, hinding-hindi yan nasasayang. Maraming salamat sa inyong lahat sa pananatili hanggang dulo ng kwento. Bawat isa sa inyo ay maaaring may iba't ibang mapulot. Pero kung kahit papaano ay napaisip ka, o kahit simpleng naaliw ka pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sapat na yun para sa akin. Nais kong batiin ka, at lahat ng nanunood ngayon, ng kapayapaan at kalusugan. Sana ligtas ka sa bawat biyahe. At sana mainit ang pagtanggap ng tahanan pag-uwi mo. Kapag masyadong mabigat ang mga araw, huwag mong kalimutang magpahinga at alagaan ang sarili dahil ang kalusugan. Walang pwedeng humawak niyan para sa atin. Ang audio na ito ay sininthesis gamit ang teknolohiyang AI mula sa VB Tuldok VN. At kung kagabi ka nang umuwi mula sa trabaho, o nakahiga ka ngayon habang nakikinig, naway maging mahimbing ang tulog mo. Sana walang bangungot, walang pagod, walang bigat na sumama sa iyo hanggang sa panaginip. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na mga video.